Pakita ako sa lahat na nag-pray jud ko, taas jud ko mag-pray para makita nila, Lord, makita ng buong tao kung gaano ako ka-prayerful. These are hypocrites. Sasagutin natin itong pastor na sabi niya yung mataas na paulit-ulit na panalangin ay isang kaipokrituhan daw ito. That Ang Santo Rosario po ba ay walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin? Ito ang kadalasan na gagamitin ng mga pastor, ng mga born again, kahit sa ang sikta, lalo na pag sa Santo Rosario ng Simbahang Katoliko, yung paulit-ulit na panalangin na walang kabuluhan. Nasa Matthew chapter 6 verses 5 to 8 ang story. At ang sabi nga ni Jesus, when you pray, do not heap up empty phrases. Oo, ang haba ng prayer mo. But I pray that those are not just empty phrases. Yung walang laman. Sa daming mga sikta ngayon na nagsusulputan, parati na lang nating marinig mula sa mga iglesyang tayo lamang ng tao ang mga paratang na kasalanan at karumaldumal daw sa Panginoon ang Santo Rosario dahil taliwas daw ito sa turo ng Biblia. At ang ginagamit nila na talata, yung napakinggan niyo, lalo na kung gagamitin natin ang King James Version, Matthew chapter 6 verse 7, but when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Yon ang kanilang palaging ginagamit, mga kapatid. Pero, bago natin yan sasagutin, bago natin yan tatalakayin, bigyan po lang natin ng paglilinaw kung ito po bang rosaryo, ang salitang rosaryo ba ay biblical ba ito? Mga kapatid, alam nyo ba na ang rosaryo ay galing ito sa Latin na language, rosarium o rosarum, na ang ibig sabihin ay flower of roses, garland of roses, or crown of roses. Nasa Biblia yan, mga kapatid. Kung gagamitin natin ang Latin, mamaya pakita natin ang Latin. At maraming mga kapatid nating Katoliko din ang nagugulahan at umalis sa tunay na pananampalataya sa Iglesyang Tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa mga paulit-ulit na tuligsa nitong mga nagsusulputang sikta na ang Santo Rosario ay labag umano sa Biblia. Ngunit, nilabag nga ba ng Simbahang Katoliko ang utos ng Diyos sa Biblia sa pamamagitan ng Santo Rosario? Una sa lahat, mga kapatid, ang pangalan o termino pa lang ng Rosario, nakabase na ito sa unang compiled Bible sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko, at iyon ang Latin Translation Bible. Sa Latin Vulgate Bible, sa Sirach, Kapitulo 50, versikulo 8, ito ang ating mabasa, Quasi arcos effulgent in nebulam, gloria et quasi plus rosarum en diebus veris, quasi leliaque sont en transito aqui at quasi sos redolens en dibulos estatis. So napansin ninyo, nandyan ang salitang rosarum. Ano po ba yon ang translasyon? Kung punta tayo sa Common Bible, lalo na sa Ecclesiastico Kapitulo 50, versikulo 8, parang rosas na bagong bukadkad, nagkapatak ng ulan, parang liryong bumuo sa tabi ng batisan, parang talbos na bagong usbong na simula ng tag-araw, parang insinsong sinusunog sa rosas ng pag-aalay. Ang rosarum, nangangahulugan na
rosas, mga kapatid. So ang rosaryo ay isang mystical rose na ating ibinigay sa mahal na Birhen Maria. Ang bulaklak na rosas ay isa sa mga simbolo ng pagmamahal sa mahal na Birhen Maria. Ating pag-aralan muna itong ginagamit nila na tuligsa, lalo na ang binanggit na talata ni Pastor. At ang sabi nga ni Jesus, when you pray, do not heap up empty phrases. Oo, ang haba ng prayer mo. But I pray that those are not just empty phrases. Yung walang laman. Iyon ang kadalasang ginagamit kasi ng mga mangangaral sa iba yung pananampalataya, lalo na pag ang Santo Rosario ng Simbahang Katoliko ang kanilang tinitira, no? So, iyon ang batayan nila, lalo na ang King James Version, at pwede rin gamitin nila yung Magandang Balita Biblia. Ito ang mabasa natin na palagi nilang ginagamit. At kung kayo ay magdarasal, huwag kayong gumagamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin tulad ng mga hintil. Ang Santo Rosario ba ay panalangin ng mga hintil? Nang sinabi ng anghel, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Nagiging hintil ba ang anghel? Nang tingnan natin mamaya, pag-aaralan natin kung ang sinasambit natin sa Santo Rosario, napaka-biblical ba, mga kapatid? So, isa yan na ginagamit nila, Magandang Balita Biblia. Pero kung basihan din natin, mga kapatid, lalo na yung nakasulat sa New International Version, ang salin diyan sa New International Version, ito ang ating mabasa. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. At kung ikumpara natin ang New International Version at ang King James Version, makita natin, mga kapatid, na parehong salin ng protestante, pero iba ang nakasulat, iba ang translisyon. Dahil parehong salin ng mga protestante at magkaiba ang King James Version at ang New International Version, ibig sabihin, may mali sa naturang salin at may tama sa naturang salin. Kung batayan natin ang original Greek Bible, kung saan yon naisulat ang New Testament noon, mga kapatid, makikita natin na ang original na talata sa Greek Bible ay yung Batulegio. No, yung Batulegio sa Pilipino, dumadaldal o gumagamit ng maraming salita na walang kabuluhan. So, diyan makikita natin, mga kapatid, na mas malapit yung salin ng New International Version. Ngayon, ano ang punto natin, mga kapatid? Ang punto na ginagamit ng mga kontra ng Santo Rosario sa kanilang pagtuligsa ay yung maling salin na Biblia. Ano po ba yung keyword sa original Greek Bible na walang kabuluhan? Yung maraming salita, yung logia, mga kapatid. No? Ngayon, kung ating pag-aralan, ang Santo Rosario, batay sa bintang ng mga nagsusulpotang sikta, ito ang tinutukoy sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 7 na vain repetition. Ang vain repetition, mga kapatid, sa salitang Grego ay batuligio, na ang ibig sabihin, multiplying words, talking a lot. So, ano po ba ang tunay na kahulugan ng vain repetition ayon sa Biblia? Kung tingnan natin ang Job Kapitulo 35, versikulo 16, ito ang ating mabasa. Kaya't ibinubukan ni Job ang kaniyang bibig sa walang kabuluhan. Siya'y nagpaparami ng mga salita na walang
kaalaman. Yun po ang mabasa natin mga kapatid. Ang sabi sa Biblia na ang nagpaparami umano pala ng mga salita na walang kaalaman ay wala pala yung kabuluhan sa Diyos. Gaya sa ginawa ng mga hentil at mga pagano, na yun ang ipinagbawal ng ating Panginoon Jesucristo batay sa talata na ginagamit ng mga nagsusulpotang sikta sa kanilang atake at tulig sa Santo Rosario. Pero ngayon, diyan ba sa Biblia mga kapatid, ipinagbabawal ba? Walang pagkakaiba ito sa imahen. Kumukuha lang sila ng talata sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, and then conclusion, bawal lahat na mga Diyos-Diyosan. Tama naman, lahat ng mga Diyos-Diyosan bawal. Pero tanong, lahat bang imahen ay ipinagbabawal ng Diyos? Bakit ang Diyos ay nag-utos sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22 na gumawa ng larawan ng dalawang kirubin? Balikan natin, no? Lahat ba na paulit-ulit na panalangin o pagdasal ay ipinagbabawal sa Biblia? Kung tingnan po natin mga kapatid, at susuriin natin sa Biblia, lalo na sa Mateo Kapitulo 26, 44, ating mabasa diyan kung ano ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. At muli, niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo, na sinasabing muli ang gayon ding mga salita. O, di po ba ang ating Panginoon Jesucristo, inulit niya ang naturang panalangin? 3 bisis inulit ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang panalangin habang siya ay nanalangin sa halaman ng Getsemani. Kung tingnan po din natin ang nakasulat sa Pahayag Kapitulo 4, versikulo 8 mga kapatid. Ito ang ating mabasa. Pahayag Kapitulo 8, versikulo 4. 4 versikulo 8. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay na siyang darating. O see? Malinaw ang nabasa natin sa Pahayag 4:8 mga kapatid. Pero ayon sa mga pastor naman, pag gagamitin ito, wala namang mabasa diyan na paulit-ulit na dasal ayon sa Pahayag Kapitulo 4, versikulo 8. Walang mabasa. Hindi umano yan tungkol sa paulit-ulit na panalangin. Pero kung meron namang common sense sila, paanong hindi magiging tungkol sa paulit-ulit kung ang mga anghel mismo na ang mabasa diyan paulit-ulit na sinabi ng mga anghel sa Pahayag 4:8, walang panghinga araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. O, walang pahinga araw at gabi. Sinabi ng mga anghel yan. At kahit pa sa panahon ng lumang tipan mga kapatid, alam nyo ba na may isang dasal na paulit-ulit sa Salmo ni David na ginagamit na mga dasal ng mga Hudyo hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito'y ginagamit nila. Saan yan mabasa? Daniel Kapitulo 3, versikulo 35-36. O tingnan nyo. Di po ba paulit-ulit? Blessed are you, O Lord, the God of our ancestors. O, eto, paulit-ulit. So, dahil po ba paulit-ulit, iyon ang tinutukoy na repetition? Hindi lang yan.
Sa Salmo 136, ilang bisis inulit-ulit ang love endures forever. Ito, tingnan niyo mga kapatid. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Who by His understanding made the heavens, His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, His love endures forever. O, di po ba? Ilang bisis inulit-ulit yan sa Biblia. Di kaya nila yan alam, mga kapatid? So, maliwanag, mga kapatid, na merong dasal na paulit-ulit sa Biblia, ngunit hindi ipinagbabawal. Ang ating Panginoong Hesukristo nga, nagdasal paulit-ulit, 3 bisis, inulit niya ang naturang panalangin. Ganyan din ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario, mga kapatid, ay isang panalangin na nakalugod-lugod ng Diyos. At ito'y katuparan sa sinabi ng Mahal na Birhen Maria sa Lucas 1:48 na ang lahat na salinlahi ay tatawag sa Kanya. Ang lahat na salinlahi. Oh, mga kapatid, mabasa natin yan sa unang sa Lucas 1:48. At kung pag-aralan natin ang Santo Rosario, ito po ba'y ben repetition, walang kabuluhan na panalangin? Bakit? Nagsimula sa Apostles' Creed. Biblical na biblical, I believe in God the Father Almighty. Di po ba mabasa yan sa Mateo Kapitulo 5:46? Creator of heaven and earth. Di po ba mabasa yan sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1, Roma Kapitulo 1, versikulo 9? And Jesus Christ is only Son, our Lord. Di po ba mabasa yan? Pilipos Kapitulo 2, versikulo 12. He was conceived by the Holy Spirit, Lucas Kapitulo 1:35. And born in Virgin Mary, Lucas Kapitulo 2, versikulo 5. Suffered under Pontius Pilate, John chapter 19, verse 16. He was crucified, died, and was buried. Di ba nasa San Juan Kapitulo 19, 29, 42. He descended into hell. O, di po ba mabasa natin yan? Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 19, 20. And on the third day, he rose again from the dead. Di po ba mabasa yan sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 10? He ascended in heaven. Di po ba mabasa yan sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 51? Yan lang, mga kapatid. Sa Apostles' Creed, yung sinambit natin, napaka-biblical yan. Kaya sinabi nila, walang mabasang rosaryo sa Biblia. Mali. Ang Biblia ay nasa loob ng rosaryo. Mali po yun, mga kapatid. Yung doxology, glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, nasa New Revised Standard Version, kung gamitin natin, mga kapatid, John chapter 1 verse 25. Nasa 2 Peter chapter 3 verse 18. Napaka-biblical po. Oh. Nasa Santo Rosario, Our Father. Saan yan mabasa? San Mateo Kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 13. Yun po ba ang walang kabuluhang panalangin para sa mga nagsusulputang sikta? At meron pa tayong tinatawag na Fatima Prayer. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need small your divine mercy. O, yun po ba, mga kapatid, ang walang kabuluhang panalangin? O my Jesus, forgive us our sins? Isip-isip naman kung may time, di po ba? Ang
Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum. Napaka-biblical yan. Lucas Kapitulo 1:42. Kaya, yung tuligsa ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya na ang rosaryo ay ito'y labag sa Biblia, mali. At ang rosaryo ayon sa kanila, wala sa Biblia, mali din.